gusto mo din na magbarko, magtrabaho sa cruise ship, ayan, pinagplano mo na mag-apply or nag-apply ka na, pero nung nakita mo yung mga requirements, ay grabe, ang dami mo kailangan trainings, ang dami mo kailangan gawin, bukod sa experience, ay talaga napakadami mo dapat gawin. Bukod sa trainings, ayan, yung mga, diba? Ayan, nag-prepare tayo for today's video, bago ang dinner time sa dining ngayon. Ayan, preparation tayo. So, formal night, kaya, ayan, meron tayong net time, naka-net tayo for today's video. So, ayan, itong video na to, naisipan ko lang gawin. So, para sa mga kagaya ko before na nagpaplanong magbarko, pero nung nakita yung mga requirements, ay naku, parang kaya ko ba to? Kasi that time, ay full-time ako, working ako sa isang hotel casino resort sa Pilipinas. So, 8 hours everyday on duty. So, iniisip mo, paano kayo matatapos yung mga trainings? Di ba? Na pumapasok pa rin ako kasi sa sitwasyon ko that time, ayoko mag-resign. Ayoko mag-resign ng hindi sigurado na magbabarko ako, syempre. Hindi tayo kayamanan para matenga sa work. At the same time is, hindi biro din yung magasasin mo sa trainings, commute mo, allowance mo. Syempre, kailangan prepared ka. So, check nyo yung mga requirements, list of requirements. So, besides working experience, usually within 2 years, ang mga working experiences na hinahanap na requirements na related sa job mo ngayon sa Pinas na gusto mong pasukin dito sa may barko. So, napakadami namang department, of course. At the same time, bukod dun sa may job experience, siyempre, isipin mo rin is, may sapat ka na bang ipon? Mag-ipon ka kung wala pa. May sapat ka na bang ipon para sa mga gastos? Kasi may mga bayad yung mga certain trainings na kailangan mong gawin or tapusin na mandatory requirements sa pagbabarko. Kasi safety first tayo dito. Siyempre, very risky ang pagbabarko. Nasa gitna kayo ng dagat. So, dapat yung awareness natin kung paano natin ililigtas sa sarili natin at ang nasa paligid natin ay napaka-importante. So, ayan, dito sa mga trainings, ayan. SOLAS, ayan, Seaman's Book na ang dami ding requirements. Ayan yung mga bagay na pinaplano mo palang magbarko pero parang isipin mo na kaya ko ba? Diba? Bukod sa trabaho na kakaharapin mo doon is yung mga requirements pa lang, parang doon pa lang, susuko ka na. Pero kung talagang gusto mo magbarko, syempre, planuhin mo yan lahat. Kung wala ka pang experience, syempre mag-apply ka, land-based. Hindi lang siya for skill set, yung job experience, pero din well-prepared ka pagdating mo dito. Kasi dito talagang susubukin ang pasensya mo, tibay ng loob mo, hindi lang sa bigat ng trabaho, kundi sa mga kasamahan mo, sa boss mo. Syempre, iba't ibang lahi dito. Kung paano mo i-handle yung sarili mo, internally, mentally, spiritually, lahat susubukin dito. So, yan, pinaka-ano ka is yung experience. Yan ang i-workout nyo kasi kakailanganin nyo yan dito. Kung paano nyo i-handle yung sarili nyo. Para, ano yun. Then at the same time, while working, syempre, ipon kasi talagang magastos ang mga trainings. Syempre, bukod doon yung mga bibit-bitin mo, pagdating papunta dito, lahat gastos yan. Saka syempre, kung mag-resign ka, pagka-waiting ka, kailangan mabubuhay ka pa din. So, ayun, ihanda mo ang ipon mo. Then, afterwards, paano nga ba? Kasi ako that time, when I'm applying to be a waiter here in a cruise ship, is working ako full-time eh. Paano ko tatapusin yung mga trainings ko na hindi ako mag-resign? Paano, di ba? So, timing. Feeling ko is yung timing. Siyempre, dapat ikaw, yan dami sarili mo. Yung effort mo, sacrifice ng tulog mo. Kasi that time ang ginagawa ko, since working ako sa lounge, sa land-based job ko dyan sa Pinas, so ang ginagawa ko noon, nag-request ako, first, inayos ko yung schedule ko. Nag-request ako sa boss ko na i-night shift ako. Kasi yung nakuha kong training is 6, I think start ako ng 6 a.m. hanggang, ano ba, ilang oras ba? Nakalimutan ko na kasi na. Ay, before pandemic ako nag-training. So, 6 a.m. ang start noon. So, nag-request ako ng night shift na matatapos yata ang schedule ng trabaho ko noon sa lounge ng 4 a.m. So, ginagawa ko 4 to 5 a.m. Ginagawa ko noon, pag out ko ng madaling araw, nagbubook ako ng angkas, motor, papunta sa Calao. Doon kasi yung more on training centers ng ating mga SOLAS. So, ayun, nagbubook ako. Pagdating ko sa may Calao, mag-breakfast ako. Ayan, sa fast food doon, yan, kain muna ako. Tapos, tambay na ako doon hanggang mag 6 a.m. Either pipikit ako ng konti doon sa fast food, tapos starting syempre 6 to 6:30 a.m. Then, a-attend ako sa training ko. Napakahirap, grabe. Kung paano mo, ano yung sarili mo na mag-stay awake during the duration ng training. Tapos may time pa naka-call out ako sa training ko na parang, Miss Gutierrez, wake up. Ayan, kasi night shift ka, tapos mag-training ka in the morning. Tapos medyo mahaba yung duration ng time ng training. Then afterwards, book ulit ako ng angkas, papuntang apartment ko. Idlip ako like 1 hour or 2 hours para sa night shift na duty ko. So, kung ilang araw yon yung training mo, gano'n yung araw na, titiisin mo talaga siya. Kasi gusto mong magbarko, di ba? Which is okay din kasi dito sa barkahin ako po, yung tulog mo, mamimiss mo yung mga mahabang tulog sa Pinas. So, ayun lang, kung gusto nyong mag-set ng requirements, ayan, yung timing niyo sa trabaho, kung ayaw nyo rin mag-resign, kagaya ko nun. Kasi ang hirap matenga, ang hirap mamanap ng maayos na trabaho sa Pinas. So, hindi masama maging playing safe ka pa din. Make sure na, sure, yung nilipatan mong trabaho bago ka mag-resign, di ba? So, ayun, nairaos ko naman yung full training ko.
that time, natapos ko yung Sinas book ko. Tapos, even sa best friend ko, ganun din yung binigay kong advice. So, kung kaya niya mag-leave or kung kaya niya mag-paset ng night shift, kung anong pwede niyang i-request sa trabaho niya, land-based, para ma-fulfill or matapos yung trainings. Yun muna yung gawin niyo. Huwag kayong mag-resign. This lang. Saka may time na matagal yung mga binibigay na araw ng isang panyo. So, kung mayaman naman kayo at mapera kayo at napakalaki ng ipon nyo, edi go, di ba? Sulitin niyo yung mga moment dyan sa finance. Pero kung kagaya ko na sarili niyo yung backup niyo mahirap ng matenga or what, gano'n yung gawin niyo. Sacrifice lang talaga ng tulog and everything. Pero kung tutusin, kwento na lang yon kung looking back, di ba? At thankful ako na ginawa ko yon at ngayon nasabar ko na. So ito panibagong syempre struggle, challenge, pero good problem, good challenge at nandito ka na naman. Kung baga namang problema ka, at least nasabar ko ka na. Saka yun din kasi yung kagandahan. Yan kasi napapansin ko na sa pinakahirap, hirap ako mag-ipon. Kasi syempre, usually yung sahod natin, range ng salary natin, kahit medyo mataas or what, above minimum or medyo mataas, talagang for ano talaga everyday na namumuhay at bills. Pero kung gusto mo ng extra ganun talaga, ay mag-ibang bansa ka. Or yan, pagbabarko is, mas gusto ko kasi 6 to 9 months. Nagbabarko ka, then uuwi ka, 2 months, vacation, babalik ka. Unlike pagka land based ibang bansa, 2 years, di ba? So, ayun, kaya ngayon mas, inaano ko rin sa mga relatives ko or friends ko na magbarko kayo kung hanggat kaya. Di ba? Kung gusto niyo mag-ibang bansa or working abroad, magbarko rin na lang kayo. Ang mas sulit din kasi. So, ano ba? Parang share ko lang din. Kasi, for sure na maraming gustong magbarko na nakikita pa lang yung requirements. List of requirements ay maatras na wait, parang hindi ko kaya yan. Parang, minsan kasi sabi ko sa best friend ko, na ngayon nagbabarko na rin, hello sa'yo, Pots. So, sabi ko sa kanya, kung gusto mo talagang magbarko, ang unang gagawin mo, magbayad ka. Ayun kasi ginawa ko nun. Magbayad ka ng training mo ng SOLAS. Hindi na ako ganun updated kung magkano yung training ngayon. Saka parang may bagong ngayong may bagong system ngayon ng SOLAS. Parang may dinagdag sila. May updated system ng training. So, magbayad ka. Ewan ko lang kung matras ka kapag nagbayad ka na ng training mo. So, talagang i-adjust mo lahat. Kasi ganun ginawa ko Kakaisip ko, kakadalawang isip ko, ng puso ko kaya ba to? Ginawa ko, pumunta ako sa Calao, sa Renaissance ako na training that time. Nagbayad ako. So, after ko magbayad, okay, wala nang atrasan, di ba? Sayang yung pera. So, yun, nagtuloy-tuloy na yun actually. After kong umattend ng mga trainings ko, tapos ayun. Pero ngayon, ang naabutan ko pa kasi wala pa yung mga online na yan. Talagang manual lahat. Ngayon, mas madali. Kasi ngayon, may request mo na COP online, tapos may schedule na doon lahat. Before kasi manual lahat, medyo mas complicated pa. Pupunta ka pa doon dito. Ngayon, mas pinadali nila using their online system. So, probably mas makakasurvive ka ngayon. Basta yun lang yung unang gawin, magbayad ka ng training. Pero syempre, yun pa rin, handa mo pa rin yung allowance mo lahat. Diba? Kung gusto, ay maraming paraan. Pag ayaw ay maraming dahilan. So, ayun, nagpe-prepare tayo ngayon for our dinner duty sa dining. So, tonight ay formal night. Kaya ihanda ko na ang aking likod at ang aking paa. Ay man ito mahaba-habang takbuhan. Sobrang busy kasi pagka formal night. So, talagang full talk station. So, ayun na, pag may questions naman kayo, ayun, nagsipag tayo ngayon gumawa ng video. So, ayun, mag-comment kayo, ha, pag may kayo questions and everything. So, based natin yan sa mga nakikita ko dito sa barko, sa experience, syempre, at kung anik-anik pa. At piling ko, sisipagin ako gumagawa ng mga videos ngayon. Pero hindi ganun ka-plakado kasi, ayun, yung inisip ko naman, yung masyadong edit, yung alam niyo na paggawa ng mga script, parang hindi ko naman kaya nang gawin sa oras ko dito. Hindi kaya ng stress. Dagdag sa stress ko yun. Masyado na maraming stress. So, ito gawin natin libangan ngayon. So, mag-answer yung question tayo regarding sa kung gusto niya magbarko, kung paano. Alam ko lang, yan. Sagutin natin yan dito sa ating page. Ayan, just follow. And don't forget to click the like button, okay? So, ayan, tapusin ko lang itong mga pinagagawa ko dito. Pero hindi biro ang pagbabarko din. So, dito dapat very mindful ka sa lahat. Kasi hindi lang siya yung kung ano yung trabaho mo, yan lang talaga. Marami pang trainings, ayan yung mga drill kayo. Yung mga trainings sa pagdadaanan niya sa Pinas, ayan mga trainings na kailangan. Dito, talagang may apply niyo sa mga drill. Na talagang i-refresh sa utak mo kasi minsan may Coast Guard, ayan, mag-aaral kayo, baka matanong kayo, ay naku po. Kabado 20. Tapos dito, dapat maayos ka sa sarili mo, mindful ka sa manners mo, iwas ka sa away, sa mga troubles, ay naku, makapauwi ka. Ayan, mag-shining shimmering tayo ng ating eyeshadow ngayon dahil formal night. Para kahit haggard tayo sa trabaho mamaya. Diba, the shining shimmering, ano pa rin tayo, gandara ko nun. Ayan, wait, tapusin ko na to. Kakadulagay ko, napasobra ako ng shining shimmering. Oh my gosh, mag-bloober ako ng makeup.
Ayan. Ano din ulit. Ayun. Yan, mag-lagay tayo ng makeup. Yan, buti na medyo maaga akong bumayak ngayon. Hindi, wala nang time mag-reply. Tapos ko na yung shining shimmering mata ko kanina. Pero sabi ko kasi, ano lang yung konting-konti lang yun. Ano ba yung foundation? Ay. So, yung schedule ko dito, parang afternoon ako ngayon eh. So, nag-start ako today. Dito sa barko na to, buti inayos yung schedule namin. Medyo naging straight, dati kasi chop talaga. Or sa ibang barko, ganun pa rin. So, dito, medyo inayos nila konti. So, nag-start ako 11, ayan. 11 to 4. Tapos, nag-out ako ito gumagawa ko video ngayong 4 p.m. Then, start ulit ako ng 5:30 for dinner. Schedule ko, dinner ng 5:30 until 9 p.m. yung closing ng dining. So, until matapos at makapaglinis. Tapos, bukas, start ako ng 11. So, maganda schedule dito. Kasi like before talagang may breakfast, after ng dining ng gabi ng mga 10 p.m., meron ka pa rin breakfast at 6 a.m., 6:30. Tapos papasok ulit ng lunch, papasok ulit ng dinner. Ay, grabe, yung kahit may mga between breaks ka, talaga nakakapagod. Mas nakakapagod siya. Pero may nuli inayos yung aming schedule. May konting time pa ako. Time check ngayon dito ay 5 p.m. So, may 30 minutes pa naman ako. 5:30 start ng duty. Diba? Ngayon, favorite tayo sa eyeshadow natin. So, yan yung gamit ko. Nabili ko lang ito dyan sa labas. Medyo mapli yung mata ko. Kakaskas ko kanina. Shine. Ayan, konti ka naman. Kapalag kanina. Ayan lang. Oh! Wait ko. Lipstick. So, ito mga binili ko sa Pinas na lipstick. M12 ng 0220. Ayan, nagkanda. Tulis-tulis na siya. Yan na lang siya. Sana manap yung iba. Mas pa-shade sa M12 ng 0220. Yan ay isa yung hair light. So, eyeliner. Mag-eyeliner tayo. Ito na yung eyeliner ko. Ayan. Yan, focus lang ako dito at baka ma-shop ko rin to. Ayan. Pantay ba kayo? Dito natin. Ay, tumupal. Pala na. Alright. Ang buhok naman. So, ayan. Favorite yung mga ganito. Ganda yung malalaking lamp na may design. Kasi, mas madali gamitin. Ay, hindi ka lang sasabihin ko actually. Ano na lang. Kaya bigay ko yung topic next. Wala tayong video. Para narilibang din ako. Kasi kesa ko lang na yung problema kayo dito sa barko. So, sa work, ayan, gawa na lang tayo ng mga ganitong videos. Malay mo katulong din. Saka kung niswagan nyo ngayon sa pag-apply, let me know. Diba? Actually, before, share ko lang din. Nag-apply ako bago ang pandemic. Di pa buo yung kalooban ko that time kasi parang wala lang, gaya-gaya lang sa mga katrabaho, apply. Then yung huling interview ko, hindi kayo natanan. Basta talagang hindi pa fully yung kalooban ko mag-barko. Hindi ako hindi ko lang bakit. Basta parang kabado ako na parang sa loob ko parang ayaw, parang huwag na lang pala. Hindi ko atin. Ano pa ako nila. Tapos after 1 week or ano lang, nag-pandemic weeks kaya yun. Kasi mga kasabayan ko, nagtuloy sila nung kasabayan ko mag-interview, tumuloy sila. So, buti na lang hindi ako tumuloy kasi na-stranded sila, That time, di ba, yung mga balita kung anong gagawin sa mga seafarer that time. Struggle, So, talagang minsan, everything happens for a reason. So, that time, hindi ako tumuloy, hindi ako nagkasin sa trabaho ko kasi magpa-pandemic pala, kung detenga ako ng ilang taon, bilang hindi naman kayamanan, hindi ko afford mawala ng work. So, ayun din yung ko that time. Pero after ng pandemic, dahil naubos yung ipon ko, nagka-problema kasi that time, nagkaroon ako ng business travel agency, which is nalugi, syempre. Pandemic, walang booking. Tapos nagkaroon ako ng mga refund, gano'n. Maraming nangyari. Ubus yung savings ko, nag-utang pa ako. So, ayun na rin yung nag-push sa akin na, oy, magbarko ka na, Yung sahod mo, hindi na enough. Kasi kailangan mo din magbayad ng mga kautangan. Syempre, hindi na tayo mga bata. Hindi na enough.
yung bukod sa bayad utang, syempre kailangan mag-save din tayo. Kaya ayun, ang kagandaan naman after pandemic, since maraming hindi pa bumabalik or takot pang bumalik sa pagbabarko, so kaming ako nag-email lang ulit ako noon, natawagan agad ako, tapos naging mabilis yung processing that time ng ng papers ko. Saka ready na naman kasi yung mga trainees ko that time nung naisipan ko na talagang decidido na ako. Hindi lang dahil buong loob ko, dahil kailangan ko magbarko din. For money, of course. So, ayun. Na-share ko lang. Ano ba? So, ayan siya, diba? Ayun yung likod. Ganun lang siya kadali. Kaya gusto ko yung mga gantong club-club. Ang dami kong baon na ganito. Binili ko sa TikTok. Yung iba nasira ako na nabungi na. Ito, nasa na ba yung isa? Ito, nabungi ko na to. Ito, gusto ko to sa pang morning na schedule ko kasi kulay blue, like blue yung uniform ko sa gamit ko to. Ayun o, isa, dalawa, tatlo. Yun na rin yung kanyang ngipin. Pinipush ko pa rin kasi gusto ko siya. Tapos ito pang gabi, ayan. Yung mga dark color ko na kailangan, pang gabi ko yan. So, madali lang kasi siya gamitin. Ay, style yung buhok mo, kasama na siya sa style. Ito. Tapos, ayan, gamit tayo nitong, ito, nabili ko din sa TikTok. Diba? Yung nabibili natin sa TikTok, yan, nagagamit talaga natin dito. Hindi tayo basta nag-google lang. Tawag ito slick-slick. Yan kasi ang buhok ko, hindi ako nagpareban nito last na bakasyon ko. So, ang buhok ko ay marag. Hindi siya Chinese, hindi siya yung maganda yung bawat strand talaga. Kasi natural buhok ko na talaga siya. Marag-marag. Tumataas siya. Pag may stress na ako after 1 hour sa duty ko, yan, puso na silang umaangat. So, ayan, buti na lang nakabili tayo nitong Nemer ng cloud slick na to. Ayan, hindi tayo nabudulang sa TikTok. Nagamit natin sila. Anong oras na? Dumadagal pa ako dito. Wait lang. Namaga pa. Kaya 8. Kumain na kasi ako kanina. Kaya may time ako magdadaldal. Yung ba tayo full board? So, ayun. Ayan, ready na tayong Jimotri. Nameplate na lang. So, ayun yung ating get up for tonight's video. Parang gusto kong maglagay ng, kasi mat yung O2O eh. So, minsan pinakasungan ko siya ditong, plump ng, nasa naanghang to sa bibig. Pero, shiny. Ayan. Or shiny lips natin. O, diba? Tapos, may kulang. Yung pilik mata. Titignan ko nandito. So, pilik mascara. So, hindi ko na iyan. Ito na. Ayan, mascara tayo. Parang medyo, buhay, ang pilik mo to. Hindi na perfect yung aking eyeliner. Kaya mo na. Ayan. Yan. Di ba sinasama na lang tayo? I love my job. I love my job. Medyo na pag sa kalooban. Pero kung isipin mo, di ba? Parang ito yung hiniling mo ilang years ago. Tapos arte-arte ka ngayon. Napaka-ingrata mo. Charot. Inaway yung sarili. Minsan, away ka lang sarili kasi sa lamin. Kung na-stress ako, like, uy, you wish for my life. Dahil may time na parang sarap na di mag-complain. Parang luwag ng kalooban. Tapos ayun, syempre mag-sorry ka, Lord, sorry. So, ayun lang. So, alam niyo na, don't forget to follow me in my account, TikTok, Facebook. And let's see kung gano'n tayo kasipag mag-upload ng mga videos like this. And then at the same time, yeah, mag-comment kayo. May mga bet kayong i-share or may mga bet kayong questions na kaya ng utak natin and na kaya natin sagutin. Ayan, I will do my best. And ayan, gawin natin libangan ito ngayon kasi mag-stress-stressan tayo sa mga bagay na hindi natin kayang i-handle, mga uncontrollable things. Ayan, libangin natin na sarili natin dito sa aking page. Magawa tayo ng mga ganitong videos, baka sakali may matulungan or alam mo may mga kaparehas ko na ay, sa requirements pa lang parang negative na ako. Pero kung dyan parang susubukan na, no, you deserve everything, okay? Yun lang, so ciao.